Epipandio Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ito pong naging reaction po o naging pahayag po ni Digongyo, yung tatay ng isang reyna, o prinsesa ba to o reyna? Ano ba dapat itawag dito? O prinsesa ng kademonyuhan na si Sara Duterte, na kung saan yung panga mas matigas pa sa panga ng buhaya. No? So, pero bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa, binabati muna po natin, siyempre, binabati natin ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Araneta Marcos, maging ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez. Magandang gabi po sa inyo lahat, maging sa ating mga kababayan. At siyempre, bago pa tayo patuloy, nakikiusap po yung lingkod, huwag po kayo mag-skip ng ads at pakishare na rin po ang video ito. Nang sa ganoon ay kumalat doon po sa mga kababayan natin. Okay, panoorin po natin ang video ito mga minamahal kong mga kababayan. Nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga tirada ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos. Sabi ng dating Pangulo, uminit lang ang ulo ni VP Sara. Hamon pa niya, mas mabuting kasuhan na lang ang kanyang anak. Kaya Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant masyado itong kasuhan mo nila si Inday, di kasuhan nila. Di naman makulong yan. So yun, narinig nyo yung pahayag ni Duterte? Hindi naman daw makukulong si Sara Duterte. Parang gusto niyang sabihin, gusto lang ipahiwatig ni Duterte na mayaman kami. Papera kami. Maimpluwensya kami. Kami ang Diyos sa Davao. Kami ang hari, ako pa rin ang hari sa buong Pilipinas. Hindi makukulong yan. Parang gusto sabihin ni Sara Duterte, pag mayaman, hindi nakukulong. Pag mayaman, hindi hahawak ng rehas. O parang gusto niyang sabihin, Duterte kami. Kaya walang rehas na pwedeng kumulong sa amin. Walang rehas na pwedeng mamagitan sa aming paghahari sa taong bayan. Ang ganda ng niya, no? Halatang kinukonsinti niya yung kanyang anak. Kasuhan na lang ninyo. Di ba? Kasuhan na lang ninyo. Yes, kakasuhan. Pero, huwag kayong kumpiyansa. Dahil tulad ng sinabi ko, may wakas yung inyong mga estilo. Gusto ng mga Duterte, nakasuhan lang sila dito sa bansa. Kasi dito na paglalaroan nila ang batas. Dito yung mga judge na babayaran nila. Yung mga saksi na babayaran nila. Pulis na babayaran nila. Militar na babayaran nila. Pero hindi naman lahat. Pero sadyang meron talagang mga taong nababayaran. Diba? Kaya gusto nila dito. Dahil, bagamat sa 1,000 na yan, meron talagang mababayaran sila. At meron silang pwedeng pakilusin para sa kanila. Kaya malakas ang loob nila. Nakita nyo? Kaya lumalaki ang ulo ni Sara Duterte. Ganun ang ginagawa niya sa mga anak niya. Pag nagkakamali yung mga anak niya doon sa Davao, kasuhan nyo. Kasuhan nyo. Patatagalin yung kaso. Babayaran yung judge. Judge, patagalin mo ng 10 taon. Patagalin mo ng 15 years. Para magsawa na yung yung magkakaso.
So, bago pa matapos yung kaso, madidismiss na. Kasi, patay na eh. Wala na. Wala na yung nagkakaso. Naubusan na ng pera. Diba? Kasi, alam ng mga Duterte, na pagdating sa kaso, pera-pera ang labanan. Kung sakali man na madiin si Duterte, makasuhan siya, siguro iniisip nila, kayang piyansahan niya. Kung sa bagay, ang alam ko sa death threat, may piyansa. Pero, kung mamadaliin yan, ewan ko lang kung ilang taon ng kaso ng death threat. Kasi pagkakalam ko, kapag ang kaso ay mababa sa 6 years, pwedeng hindi ka makulong. Diba? Pwedeng hindi ka makulong. Pwede kang humingi ng may tinatawag nun na pag umamin ka sa kasalanan mo, basta hindi lagpas ng 6 years, pwede kang pagbigyan na hindi ka makulong. Pero kailangan huwag kang gagawa ng kasalanan sa loob ng taon na kung saan ano ka pa. Sakop ka pa ng ano na yun. Hindi ko lang alam ipaliwanag kasi hindi ako doktor. Hindi ako doktor. Hindi ako lawyer. Diba? Pero dito, ang importante dito, nakita nyo na. Diba? Imbis na magsalita siya, pangaralan niya na mali yung sinabi mo. Pero siguro, kaya ganun si Duterte, malamang yung taong sinasabi doon ni Sara Duterte, nakausap niya, na pinililan niya, maaaring itong si Digongyo. Na siya na ngayon na tumatayo na ama ng New People's Army sa buong Pilipinas. Na pumalit po kay Joma Sison. Joma Sison. Maaaring siya. Wala namang iba eh. Diba? Pero, tulad ng sinasabi ko, palagay na natin makaligtas siya dito sa kasong ito na kanyang pagbabanta. Pero sisiguraduhin ko naman na hindi niya matatakasan yung kaso niya o magiging kaso niya na walang iba kundi ang plunder. Hindi siya makakatakas, hindi siya makakawala. At maaaring matuloy na yung pinapangarap niyang impeachment. Sigurado yan. Kahit anong gawin ng mga Duterte, kahit pa mag-ipon-ipon lahat ng mga sinasabi nilang supporter. Base po sa aking natanggap na impormasyon, yung 32 million na yan na pinagmamalaki ni Sara Duterte ay halos wala na po sa 5 million yung sumusuporta sa kanya ngayon. Dahil mulat na yung karamihan sa katotohanan. At halos lahat yun sa ating Pangulo na po nakatuon yung kanilang suporta. Sapagkat nakita nila yung tunay na pagmamahal na ibinibigay po ng ating mahal na Pangulo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga Pilipinong nangangailangan ng kanyang pagkalinga o tulong bilang isang Pangulo ng ating bansa. Niloloko na lang ho tayo ng mga Duterte. Yung mga naririnig natin, yung mga ng mga vlogger, palabas lang ho nila yan. Pero ang katotohanan, wala na po. Kitang-kita naman sa ratings eh. Ang ginagawa na lang ho nila para sabihin malakas si Sara Duterte, gagawa sila ng vlog. TikTok, gagawa sila ng ratings sa kanila. Ay sasabihin, number 1 si Sara, pero ang totoo, pwede bang mag number 1? Yung utak kriminal? Pwede ba mag number 1? Yung utak gunggong? Pwede ba maging number 1? Yung isang vice president na pagsalita, akala mo ay addict? O baka talagang addict? O nagsasyabu? O baka talagang araw-araw nagsasyabu kaya nakakapagsalita ng ganyan? Dahil hindi naman masasabi yan ng isang normal na tao na hindi nagsasyabu. Tama? So sa madaling salita, pwede bang mag number 1? Yung katulad ni Sara Duterte na magnanakaw sa pera ng taong bayan? Pwede bang mag number 1 yung isang vice president na hindi maipaliwanag kung saan niya dinala yung mga perang ginasta niya, kinuha niya, ninakaw niya? Di ba? Hindi naman siguro bulag ang mga Pilipino. At lalong hindi naman tanga ang mga Pilipino. Wala tayo sa panahon na kung saan ang mga Pilipino ay walang alam sa social media, na kung saan karamihan ay walang pinag-aralan. Kahit na yung mga tao ngayon, sa panahon ngayon, kahit wala kang pinag-aralan, alam kong alam nila kung ano ang nangyayari ngayon dito sa ating bansa.
at ano ang nagaganap at kung ano ang nagagawa ng ating mahal na Pangulo, kung ikukumpara mo sa nagagawa ni Sara Duterte. Di ba? Hindi bulag ang mga Pilipino. Ramdam yan mga Pilipino. Bagamat tayo ay dumaranas sa kahirapan, bagamat tayo ay dumaranas sa mga pagsubok, pero nakita niyo naman. Pilit at sinisikap ng ating mahal na Pangulo na gawin ang lahat alang-alang sa mga Pilipinong bumoto sa kanya. Hindi po katulad ni Sara Duterte na walang ibang ginawa kundi magnakaw na magnakaw sa DepEd. Walang ibang ginawa kundi abusuhin yung kapangyarihan at magnakaw ng pera sa pamamagitan ng confidential fund at intelligence fund ng OBP at ng DepEd. Ngayon, bumalik tayo sa sinabi ni Digong. Kasuhan yun. Hindi naman makukulong yan. Yun naman pala hindi makukulong, kaya proud siya. Kaya malakas ang loob niya. Dahil hindi daw makukulong yung anak niya. Pero, ang tanong, malakas pa rin ba si Sara Duterte? At kapanipaniwala pa rin ba si Sara Duterte? Sa tingin ba nila sa ginawa ni Sara Duterte, natutuwa ang mga Pilipino sa kanya? No. Gunggong lang ang matutuwa kay Sara Duterte. Yung may sira lang sa utak, yung matutuwa kay Sara Duterte. Yung may sayad lang sa utak, yung matutuwa sa kanyang mga ginawa. Di ba? Pero nakita niyo yung galawan, ha? Nakita niyo yung ano ni Duterte. Ganyan sila. So at least unti-unti nating napapaliwanag at unti-unti nating naibu-view sa ating mga kababayan o sa ating mga subscriber o sa mga kababayang nanonood ng ating channel kung ano at sino sila. Di ba? Unti-unti nyo nang nakikita. Unti-unti nang lumiliwanag siguro sa inyong mga kaisipan kung ano at sino sila. Nakikita nyo naman sa kanilang sinasabi. Nakikita nyo naman sa kanilang galawan. Di ba? So ngayon, pinapakilos po ni Sara Duterte yung mga ulupong niya na kung saan sila pa tong gumawa ng krimen, sila pa tong gumawa ng karahasan, sila pa tong nagrarally, sila pa tong nagwewelga. Mga tanga nga, mga bobo nga Kumbaga nagpapapansin na lang. Wala na lang silang ibang ginawa kundi manggulo na manggulo sa administrasyong ito. Galit sila sa ating mahal na Pangulo. Galit na galit sila sa ating mahal na Pangulo dahil nabubuking sila. Nabuking yung kasinungalingan nila na matagal nilang itinatago sa taong bayan. Kaya galit na galit ang mga Duterte. Dahil hindi lamang ang mga Duterte ang sinisingil ng gobyerno, pati yung mga aso ng mga Duterte na sumusunod sa kanyang masasamang plano, masasamang gawain. Natural lang. Sabi ni Duterte, iniipit nyo ang mga tao ko, gunggong. Kung hindi ka ba namang gaga ka. Hindi naman pwedeng, porket ikaw yung mastermind, ikaw na lang hahabulin. Kaya nga sa husgado, pagka ang mga pulis ay may dinakip at nandoon yung mga taong yan ay accessories sa isang krimen. Kaya gusto palabasin ni Sara Duterte na iniipit daw yung mga tao ni Duterte dahil galit ang kamera o ang ating mahal na Pangulo sa kanya. Tanga ka pala Kung humarap ka, nagsalita ka, binigay mo yung ebidensya, pinakita mo yung katotohanan doon sa kamera, walang mga tauhan mo na hahabulin. Walang mga tauhan mo na madadamay. Walang mga tauhan mo. Kaya sila nakulong kasi sumusunod sila sa iyo na magsalita ng kasinungalingan doon sa kamera na hindi naman makakalusot. Ngayon, para makalusot si Sara Duterte, palalabasin niya sa taong bayan na kinakawawa siya, inaapi siya. Yan ang pinapalabas niya. Gagawa na lang siya ng kadramahan, bubuo ng mga issue, para na sa ganun, mabaliktad yung sitwasyon. Ng ating mahal na Pangulo, mga congressman at iba pa, ang gumagawa ng pang-aabuso, imbis na siya. Kaya nga siya iniimbestigahan dahil siya ang gumawa ng pang-aabuso. Siya yung nagnanakaw sa pera natin. Ngayon, para makaiwas si Sara Duterte, gumagawa sila ng technique. Technique ng tatay niya yung ginagawa niya o ginagamit niya. Ngayon, kung gagamitin natin ang ating utak, nagbayad si Sara, tinawagan ni Sara, yung mga ulupong ikibuloy, at yung kanyang mga supporters na naniniwala sa kanyang kalokohan, na magwelga kayo, magsalita kayo.
Ano kaya kung gawin din niya ng ating mahal na Pangulo? Sabayan sila. Ha? Pero hindi ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Hinahayaan lang ng ating mahal na Pangulo sila. Hinahayaan lang ng ating mahal na Pangulo na gawin nila ang gusto nila. Dahil nagtitiwala ang Diyos. Naniniwala ang ating Pangulo, ang ating mahal na Pangulo sa Diyos. Sorry. Hinahayaan lang ng ating mahal na Pangulo yung ginagawa nila. Dahil malakas at matindi ang pananalig ng ating Pangulo sa ating Diyos na lumikha. Alam niya na ililigtas siya ng Diyos mula sa mga demonyong katulad ni Sara Duterte. Mula sa mga kampon nilang malademonyo din yung utak, lalong-lalo na sa mga alipin o kapwa-demonyo ni Kibuloy na walang iba, yung mga nagrarally ngayon dyan. Di ko lang alam kung saan nagrarally, nakalimutan ko, nawala sa dila ko. Gumagawa sila ng iba't ibang mga rally ngayon, prayer ano daw, prayer ganito, pero may demonyo bang nananalangin? O sa bagay, baka nananalangin sila sa kapwa nila o sa Diablo na Panginoon nila. Biro mo, nagrally, ang suot yung mga itim. Kasi daw, yun daw ay isang simbolo na sila ay dismayado sa administrasyong ito. Mga putang ina ninyo. Ang gagaling ninyo. Kung dismayado ang mga tao o mga taga Davao, actually taga Davao lang naman ang gumagawa ng mga eksena. Pero buong Pilipinas, 99% wala namang problema sa ating mahal na Pangulo. Tanging Davao lang ang may problema sa ating Pangulo dahil nabubuking na yung leader nila. Nabubuking na yung mga aso nila. Nabubuking na si Bato, nabubuking si Bongo, nabubuking lahat. Kaya galit na galit sila. Pero kung susorbi mo buong Pilipinas, hamak naman na 99% pa rin ang sumusuporta sa ating mahal na Pangulo dahil nakikita nila ang pagiging totoo ng ating mahal na Pangulo. Balik tayo dito kay Digong nyo, doon sa sinasabi ang hindi makukulong yung kanyang anak. Huwag ka masyadong kumpiyansa, Digong nyo, dahil hindi lahat ng panahon sa inyo. Hindi mo ba nararamdaman na yung mga hindi nyo nararanasan noon, nararanasan nyo na ngayon? Dahil ang katapat ninyo ay walang iba, kundi si Pangulong Ferdinand Marcos lang. Matatapos din yung mga ninyo, kawalangyaan ninyo. Mapuputol din yung mga sungay ninyo. Yan lang nakikita ko. Kayang putulin yan ng mahal na Pangulo namin kung gugustuhin niya anumang oras. Pero dahil dinadaan niya sa tamang proseso, maghintay lang kayo. Tignan natin yung sinasabi ni Digong yung hindi makukulong. Hindi makukulong, siguro. Palagay natin, dyan sa kaso niya, hindi siya makulong. Pero, tingnan ko kung makaligtas siya sa impeachment, kung makaligtas siya sa plunder. Ang sinasabi mong hindi makukulong. Duterte, kilala ka namin. Alam namin kung paano ka magsalita. Kitang-kita naman sa pagmumukha mo, Duterte, na kinakabahan ka na. Kitang-kita, tingnan nyo, malamnay siya. Kasuhan nyo na lang. Di ba? Nawala yung hambog niya. Dahil alam ni Duterte na kumikilos na rin ang administrasyong ito. Hindi lang masyadong halata. Dahil tulad ng sinasabi ko, yung masyadong maingay, yung masyadong ano yan? Tinan mo sila Digong nyo, sila Sara. Bigla na lang lalagpak yung mga yan. Hindi katulad ng ating mahal na Pangulo. Minsan lang, pili lang, bilang lang na makita natin ang ating mahal na Pangulo na magsalita tungkol sa mga binabato sa kanya ng ating mga kalaban. So pero ganun pa man, lagi po natin ipanalangin ang ating mahal na Pangulo. Lagi po natin ipagdasal ang kanyang kaligtasan, lalong-lalo na po ng ating kapatid, pinamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Araneta Marcos. Panalangin po natin sila na wag sanang makagawa ng masama ito pong mga demonyong ito. Dahil alam ko, nag-aalatebes ho yan si Sara. Alam ko na siya ang may planong magpapatay. Hindi siya ang pinagpaplanuhan. Tingnan nyo sa kagagahan. Hindi niya tiyak, wala siyang ebidensya na pinagpaplanuhan siyang patayin. Pero siya nagbanta na. Gaga nga. Kaya nagtataka ako, sabi nung doon, sir, baka naman kaya lang nakapasaya ng pagkaabogada, baka binayaran yung profesor. Malamang. Halatang halata naman yung kabubuhan niya. Kaya nga siguro na politiko na lang, hindi na nag-abogada. Kasi wala naman talagang alam yan sa batas. Kumbaga, pasang-awa lang. Diba? So, muli po, tulad po ng sinasabi ng likod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.